Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron tayong gagawin ngayon, isang upright na freezer. So kung napapansin nyo mga ka-DIY, dito yan sa restaurant. Bali nilabas na lang namin. So ito nga pala mga ka-DIY, isang 4 layer na upright na freezer ng brand ay Panasonic. So yan, 4 layer lang siya mga ka-DIY. Ang brand nito is Panasonic upright freezer inverter mga ka-DIY. Yan, kung napapansin nyo, ito yung kanyang brand, Panasonic, tapos freezer inverter. So pag inverter mga ka-DIY is gumagamit niya ng board, or yung compressor is gumagamit ng board. Yan. So ito naman yung kanyang compressor. Bali ito ay isang 1/3 horsepower na upright freezer. Ito naman yung kanyang board sa kabila, yung nakaputi. Ito sa plastic sa loob yan. Ito yung kanyang board o circuit board niya o driver board niya mga ka-DIY. Bali chinek na rin ito na kanilang maintenance pero hindi nila napagana dahil hindi gumagana yung kanyang compressor. At the same time mga ka-DIY is wala din siyang refrigerant o freon. So ito yung kanyang thermostat sa gilid. Yan. So hindi rin siya gumagana at wala din siyang refrigerant o wala lang siyang freon. So ayan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, bali ito yung aming setup pala mga ka-DIY yan. Bali nilagyan ko siya ng pressure muna kasi nung una pag check ko is wala siyang freon. Wala siyang freon at hindi din siya gumagana. So bali 5 araw na daw itong hindi gumagana, kaya nagpa-rescue yung ating kilala din na maintenance din siya mga ka-DIY ng hotel na ito. So lalagyan ko muna siya mga ka-DIY ng pressure na kahit 100 PSI lang. So marami naman tayong video nito kung paano maglagay ng pressure o paano gumamit ng ating manifold gauge, kung paano siya lagyan ng hangin. So unang step lang muna natin, dahil wala siyang freon, siyempre maglalagay tayo ng panibagong hangin sa loob o kakargahan natin ng hangin sa loob yung buong system ng refrigerator para ma-detect natin o makita natin kung meron talaga siyang leak. Kasi wala siyang freon, ibig sabihin walang leak. Meron siyang leak kapag walang freon or walang refrigerant. Yan, bali meron siyang access valve. Bali ginawa na rin ito ng technician kasi nila. So yan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, mayroon na siyang access valve kaya hindi na tayo mahirapan mag-access ng hangin sa loob. So yung karga lang natin dyan is 100 PSI dito sa ating high side or sa ating high pressure side ng ating manifold gauge. Papakita ko sa inyo mga ka-DIY kung saan banda palagi na bubutas yung ating mga refrigerator. Kasi duda ako kapag walang refrigerant yan, una kong ginagawa is kinakargahan ko muna siya ng hangin. Kasi pag walang refrigerant, it means ay meron niyang butas. Ayan. So 100 PSI lang yung karga natin. Yan. Bale sisilipin natin doon sa ilalim para makita nyo rin kung saan nagkakaroon ng problema yan. Pagka ganito, marami na akong trouble na ganito mga ka-DIY na parehas lang yung problema nila. Kung wala dito sa mga tubong ito, yan, bali na-applyan natin ng sabon para makita natin kung may mga leak. Yan ang unang ginagawa ko kapag magto-troubleshoot ako ng butas or magto-troubleshoot ako ng mga leak. Kinakargahan muna ng hangin at at the same time is lalagyan natin ng sabon para makita natin yung leak. Yan, kung napapansin nyo, binutas ko itong tagiliran yan. Madalas yang sira o madalas yang nagkakaroon ng leak yung gilid na yan. Yan, ito naman yung part ng ating condenser. Yan yung nagkaroon ng butas. Ito yung ating condenser o yung umiinit sa katawan ng ating refrigerator. Bali dito sa gilid, dito yung kanyang butas nyan. Papakita ko sa inyo, yan. Kinargahan natin ng hangin, siyempre makikita natin yung leak. Yan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, yan bumubula. Yan, bali binutasan natin yung tagiliran ng freezer para makita natin yung leak. Kasi palagi ang sakit talaga dito sa gilid. Kung hindi naman doon sa gilid, doon malapit sa pinto, yan nagkakaroon ng leak. Basta at mga ganitong klase ng mga unit, yung mga Panasonic na inverter, pagka tumagal yan, ang nangyayari, nagkakaroon siya ng gilid ng butas dito sa tagiliran or malapit doon sa pinto. Meron din yan minsan doon sa pinto. Pag hindi namin makita dyan part, meron din yan doon sa harapan sa pinto. Kasi doon, dyan dumadaan sa pinto or kung saan siya umiinit, doon dumadaan yung ating piping or ang ating high side or yung umiinit. Ayan, kung napapansin nyo is bumubula, ibig sabihin yan yung leak niya, kaya naubusan siya ng freon. So sa analyze natin mga ka-DIY, hindi siya gumagana dahil
tuloy-tuloy yung pag-andar ng ating compressor na walang refrigerant. So ibig sabihin ang unit na ito is gumagana ito nung una, kaso nga lang biglang nasira dahil sa sobrang init ng compressor. Nagkakaroon ng problema sa kanyang piston, or yung piston niya or yung mechanical niya sa sobrang init ay nasisira, kaya hindi siya nag-start. At the same time wala din siyang refrigerant. So yun ang nangyayari dito. Yan, so hininang na natin uli. Yan, bali hininang ko na para patakpan natin yung butas. So mamaya lalagyan na lang natin yan ng spray or yung mga spray na pangpintura. So sprayan na lang natin yan para hindi na magkaroon ng kalawang pa. So gumamit ako ng flux dyan. Siyempre yan ay condenser, so bakal yan, kailangan natin gumamit ng flux at saka silver rod para mahinang natin yung butas. Yan, so wala na siyang butas dahil kinargahan na natin ng hangin at wala na siyang butas. Ayan, so pupull out na lang natin yung compressor at the same time yung kanyang circuit board, kukunin na natin to. Ayan, pupull out na lang natin to. Tapos lalagyan natin ng panibagong compressor. So bali 1/3 horsepower yung capacity ng ating compressor base doon sa kanyang naka-indicate or specs doon sa kanyang sticker. So search nyo lang sa Google yung kanyang sticker o yung pinaka-specs ng compressor, malalaman nyo kung ilang horsepower ang compressor na dapat i-replace o ipapalit natin. Yan. Bali ito ay inverter, so ito ay gumamit ng R600 na refrigerant. So kapag mga inverter is madalas na ginagamit yan is R600 na refrigerant or yung flammable na freon o flammable na refrigerant. So yan, tatanggalin na natin itong ating circuit board. Yan yung motherboard niya, tatanggalin na natin. Tapos yan, papasingawin din natin tong filter natin kasi minsan is meron pa yung naiwang refrigerant sa loob, so papasingawin natin yan. Yan. Dahil nagkarga tayo kanina ng hangin, so may hangin pa yun sa loob, ang gagawin natin is papasingawin muna natin tong filter dryer natin. Ayan. At the same time, tatanggalin na rin natin itong high side natin, yung nabutasan. Yan, yung umiinit. Yan. So tatanggalin na natin tong condenser side natin para maiwalay na natin at malagyan natin ng panibagong compressor. So natanggal na natin yung high side. Ayan. So next is puputulin natin yung low side natin o sa ating low pressure side. Yan. Yung papunta doon sa ating evaporator, yung palamigan natin sa itaas, ito na yung tubong yon. Yung sa low pressure side natin. Yan. Bali yung mga lock ng compressor is tatanggalin din natin yan at pupulat na natin itong inverter na compressor. Papalitan natin yan mga ka-DIY ng non-inverter. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano maglagay o kung paano mag-convert ng inverter to non-inverter mga ka-DIY. So yung gagamit kong compressor is nasa 1/3 din. Bali Panasonic pala yung ginamit ko diyang replacement na non-inverter. From inverter to non-inverter. So yan, kinakabit ko na yung paa niya. Yan bali hindi naman siya brand new mga ka-DIY kasi nga low budget naman yung ating nakausap kanina. So medyo mahal daw kung sila bumili ng compressor. So kapag mga second hand lang is mapapamura sila sa singil. So gusto ko sanang pabilhan ng panibago compressor pero napakamahal daw. So nag-second option sa atin kaya nag-deal kami sa ganitong setup mga ka-DIY yan. Pwede yan yung ating inverter na refrigerator or freezer, pwede nating palitan ng non-inverter depende sa design. Okay, at depende na rin sa gagawa kung kakayanin niyang i-convert. Yan, importante gumagana ng maayos at nagpa-function. At the same time, siyempre nag-automatic off din yung ating compressor. Siyempre pag hindi mag-automatic off yan, ang mangyayari masisira yung ating compressor. So yun, bali puno ng mantika kasi yung tubo, bali ininitan ko muna. At lilihain natin yan para maging malinis at maikabit natin yung ating low pressure side or yung lumalamig or yung palamigan natin sa itaas. Yan yung tubong yang i-connect natin mamaya. Pati na rin yung sa ating condenser, ikakabit na rin natin. Yan. Bali linis lang muna mga ka-DIY.
Bali yung ating compressor pala mga ka-DIY is second hand, tapos ang capacity naman yan is 1/3 horsepower din. Bali pwede kayong mag-replace dyan ng 1/2. Yan, sa mga 1/3 horsepower pwedeng i-replace ang 1/2 horsepower. Pwede rin yun. Yan, so dahil pressure yan, kakailanganin natin dyan ng malakas na compressor. Siyempre yung 1/3 horsepower is sapat na para mapabuon niya yung yelo sa loob, or hindi siya mag-overheat. Or mas maganda nga dito 1/2 horsepower yung ipapalit natin pagka non-inverter. Kung meron tayong 1/2 is suitable dito. Yan, base na rin sa experience ko is wala pa namang problema yung mga naikabit kong mga compressor na kinonvert natin sa inverter to non-inverter is okay na okay. So yan, naipesto na natin yung mga piping natin. Yan sa ating low side at the same time yung sa ating high side. Okay, so ihinangin na natin ito. Yan, bali sukat na yan kanina kung saan natin puputulin. Bali sinukat ko na kagad. Yan, dapat bago niyo ilagay yung compressor is sukat na, or naisukat nyo na kung paano siya sukat. Yan, bali tansyahin nyo na lang kapag magsusukat kayo ng mga ganito. So hinangin na lang natin to, yung ating low pressure side. Yan, mamaya mga ka-DIY tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-connection, kung saan nyo pa dadaanin yung ating thermostat at the same time yung ating mga kakailanganin para mapastart natin yung compressor. Bawa yung thermostat at saka yung mga wiring. So mamaya tuturo ko rin sa inyo at makikita nyo rin kung paano ilalagay, kung saan bandang pwesto. Ayan, so nahinang na natin yung low side. Ang next na naman natin ilalagay is yung sa ating, yan, sa ating condenser side natin. Yan, o sa ating discharge. Yan, so ilalagay na natin to at hinangin na rin natin uli. Yan, ang mga ganito kasi mga ka-DIY is para lang ito sa mga beginner, sa hindi pa nakakaalam. So except na kayo dito mga ka-DIY, pwede na kayo mag-exit dito. Sa mga master dyan at mga marunong na, pwede na kayo mag-exit ng video. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam at mga new beginner pa lang, so applicable sa inyo mo ito mga ka-DIY, lalo na sa mga nag-i-interest na mag-repair ng mga refrigerator. So madali lang naman mag-repair ng refrigerator kung pagtsatsagaan nyo mga ka-DIY. Hindi naman siya kasi ganun talaga kahirap. So madali lang naman siya gawin. So nahinang na natin yung ating discharge. Yan. So kapag magpapalit tayo mga ka-DIY ng compressor, papalitan din natin yung filter niyan. Yan. Yung filter dryer natin is papalitan din natin kapag magpapalit tayo ng panibagong compressor. Then next mga ka-DIY is hihinangin ko rin itong ating access line. So yan, yung pinaka-access line, yan yung ating access para makapag-pressure tayo o makapaglagay tayo ng refrigerant. Ayan, so panoorin nyo rin mga ka-DIY yung ibang video natin, kasi nandoon yung information kung paano gumamit ng manifold gauge natin. Nandoon yung paraan kung paano maglagay ng refrigerant or freon. Ayan, pati itong ating filter dryer is tatanggalin natin to, remove muna natin to at papalitan natin ng panibagong filter dryer. So ganun talaga mga ka-DIY. So may mga nakita akong ganito na nagpapalit sila ng compressor pero hindi nila nilalagyan ng panibagong filter dryer. So pangit yon. Mas mainam at mas maiging magpalit ng filter dryer. So napakamura lang naman ang filter dryer, nasa 130 pesos online. So palitan nyo na lang para mas maganda. Mas magandang magpalit sa dati niyang filter dryer, kasi yan mga ka-DIY is contaminated na yan yung sa loob ng ating filter dryer. Bali medyo marumi na yan sa loob, kaya magpapalit talaga tayo ng panibago. So bali hindi siya nadala sa naputol na lang siya. So mamaya is maglalagay tayo ng extension dyan mamaya sa naputol na tubo doon sa ating filter dryer. Okay, so ang step natin dito is lilinisin natin dito sa ating capillary tube. Yan. Sa capillary tube naman mga ka-DIY is gumamit kayo ng liha para madali siyang malinis. Mas maiging mas malinis mga ka-DIY para walang pumasok sa system ng refrigerator na mga bara. Kasi pwedeng magbara yung mga dumi sa pamamagitan ng mga dumi pumapasok dyan sa ating mga tubo. Yan. Lihain natin, at itong naputol kanina, itong nililiha natin, dugtungan na lang natin yan mamaya or lagyan natin ng panibagong tube or dugtungan natin ng tube.
Yan, bali ito na ipapalit nating filter dryer, 130 pesos lang. Yan, meron din ito mga ka-DIY tag 38 pesos, meron din. Pero madalas kong binibili ang ganito filter dryer, pinapalit ko nasa 100, nasa ano lang pala, nasa 38 pesos lang. So meron ding medyo mahal nito, pero meron ding mura. So yung mura lang bilhin nyo, yung mga tag 38 pesos lang, okay na yun. Nasa 40, 50, 60, 70 pesos, palitan nyo na. Yan, napakamura. So nilagyan ko yan ng access valve, at the same time naglagay na rin tayo ng pangdugtong doon sa putol kanina. Kaya kung nakikita nyo, meron tayong nilagay na 1/4 na tubo. Yan, para pangdugtong na natin. So ngayon mga ka-DIY is hihinangin na natin to para maidugtong na natin doon sa kabila. Yan. So hinang tayo mga ka-DIY. Yan. So simple lang yung hinang natin. Bali dito tayo ngayon sa ano, sa labas ng restaurant sa beach. So medyo malakas pa yung hangin diyan, yung habang nagba-vlog tayo is malakas yung hangin. So okay lang. Yan. Wala kaming mapesto ang iba. So diyan lang talagang pinakapesto namin para makuna na rin namin mga ka-DIY ng ano, ang video para may share na rin sa inyo. Yan. So ipasok na rin natin doon mga ka-DIY sa ating kabila, doon sa naputol natin kanina. Yan, sa papunta doon sa ating filter dryer. Yan. So yan mga ka-DIY, kung napapansin nyo is yan po kasi ay karugtong yan ng ating condenser. So karugtong na yan mga ka-DIY ng ating condenser, papunta na yan sa ating filter. Magmula kasi sa compressor, yan ang pinakalas ng condenser o yung umiinit sa katawan ng refrigerator. Yan na po yun yung dinugtong natin. So ito naman ang next ay yung kanyang capillary, yung sa capillary tube. Yan. So kailangan is may butas yan kapag pinutol nyo. Ayan. So ilalagay na natin yan sa ating filter dryer dito. Yan, bali pisto lang natin maayos para mailagay natin yung ating filter dryer. Yan, sukat lang natin yung katamtaman lang, hanggang dyan lang sa ano, hanggang dyan lang sa dulo lang. Okay lang yan. So tapos natin ilagay ito. Is hindi na pala ako mga ka-DIY naglagay ng flow. Yan, bali hindi na tayo naglagay dito ng flow kasi nga pwede naman may flow, pwede naman wala. So mas mainam sana nito is meron tayong flow na ilalagay, pero depende na rin. Minsan kasi pwede rin na kahit walang flow, okay lang naman. Yan, basta walang problema sa loob ng system ng refrigerator is applicable na hindi na tayo gumamit ng flow. Pero every time talaga ako mag-repair mga ka-DIY is naglalagay ako, pero sa part na ito is hindi ko na nilagyan. Okay, so gumamit ako ng ano, mga ka-DIY ng capacitor dito sa ating compressor. Bale nilagyan ko siya ng capacitor pa rin. So ito yung linya natin sa line 1 at saka sa line 2. Bale yan, bale pinutol ko na mga ka-DIY yung pinaka AC cord natin. Yan, putulin nyo lang isang linya. Yan o, yan yung connection natin mamaya. Puputulin nyo yung isang linya, bale sa line 1 at saka sa line 2. Bale yung sa OLP or sa OLP, yun ang puputulin natin. Okay, dito naman sa part ng thermostat mga ka-DIY, ayan, yan yung original niya. Ililipat natin dito sa ibaba. Kasi mga ka-DIY, babaguhin natin yung gagawin natin na non-inverter. So dito is sa pinakaulian, itusok nyo lang yung screwdriver dyan sa likod. Yan. Sakto talaga yan mga ka-DIY sa lahat ng mga refrigerator. Saktong-sakto yan. Wala kayong tatamaan na tubo dyan. Yan. Tinusok ko siya ng screwdriver para makita nyo doon sa likod. Diyan tayo tatagos mamaya, o diyan natin pabadaan yung ating thermostat. Yan, bali daanan niya ng thermostat mga ka-DIY yung ating binutasan. Yan, bali tinusok na natin ng screwdriver, pinukpok natin sa loob para tumagos diyan sa likod. Yan, wala kayong tatama ang piping sa loob niyan kapag diyan kayo naglagay. Yan, so palagi ko na yung ginagawa kapag magko-convert ako. So dyan ko na lang pinapadaan. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, butas yan. Okay. So bale ito na yung bago natin na thermostat na ilalagay natin. Yan, pang freezer mga ka-DIY. Yung nilagay natin is pang freezer. Medyo mahaba lang yung nadala ko, pero mas mainam sana dito is yung medyo maikli. Kasi nga malapit lang naman yung paglalagyan natin. Pero yung nadala natin kanina is mahaba.
So gagawin natin is ipapasok na natin dito sa butas, diyan. Kung napapansin nyo, pinasok na natin dito sa butas. Diyan tayo magpapadaan. So ang purpose nga pala niyan mga ka-DIY ng ating thermostat is para magkaroon ng automatic off yung ating compressor. Ayan. So ilalagay na natin dito sa gilid niya. Ayan. Dito lang muna. So lalagyan natin mamaya yan ng plastic pagka naano natin na set up na natin. Bale, ganito lang muna. Yung compressor natin walang takip, itong thermostat walang takip para makita niyo yung buong connection kapag pinaandar na natin mamaya. Yan, bale ganyan lang yung posisyon niyan. So pagka may mga alam na sa refrigerator ay madali niya lang itong sundan mga ka-DIY. So tatanggalin ko itong holder ng ating ating thermostat. Tatanggalin yung pinaka-holder niya sa temperature. Yan, yung dati niyang digital. Ang ipapasok natin dyan is yung thermostat na manual na lang. So ililipat ko siya sa pinaka-ilalim dito sa gitna. Yan. Diyan natin ilalagay para masense niya yung lamig. Kapag lamig na lahat, so masisense ng ating thermostat, magkakaroon ng power off yung ating refrigerator. So bakit nilipat ko dyan sa ibaba? Ang purpose kasi niyan, kapag nilipat natin sa pinaka-ibaba, ang purpose natin dyan, kailangan niyang mapabilog yung unang layer doon sa itaas, sa pangalawang layer, pangatlo, ito yung pang-apat, yung pinakahuli. Yan yung ilalagyan natin ng thermostat kasi yan yung pinakahuling maglalamig. Siyempre dyan tayo maglalagay ng thermostat. Pagka naubos niyang mga palamig lahat, ay susunod namang lalamig itong baba. At pag na-detect ng ating thermostat na malamig na, magkakaroon siya ng power off. Yan. Kaya sa ibaba natin nilipat yung ating sensor o yung pinaka-thermostat natin. So, screwan nyo lang yung pinaka-holder. Yan. Bali naka-rivet yan. Naka-blind rivet yan yung una. Pero sa akin kasi wala akong dalang blind rivet. So, screw lang muna. Okay lang naman ang screw. At least kumapit siya at matigas. Yan. So, yun lang mga ka-DIY. Napakasimple lang kapag ganito. Yung pinakaunahan pala mga ka-DIY ng ating thermostat is gamitan natin ng insulator para sa lamig. Yan, ang purpose niyan naman ang insulator natin dito sa ating sa ating thermostat. So second hand lang yan, tinanggal ko doon sa mga luma at saka nilagay natin diyan. Ang purpose kasi niyan para diyan mag-stack yung lamig. Para once na magkaroon ng power off yung ating compressor, ang mangyayari naka-stack yung lamig diyan sa ating insulator na yan. Yan, ang purpose niyan para tumagal siyang mag-start ng compressor. Yan, para matagal ang pag-start ng compressor dahil sa yung lamig ay mapupundo diyan sa pinaka-insulator. So yun ang purpose nun. So maglagay kayo ng ganyan mga ka-DIY kapag magko-convert kayo. Halimbawa gagayain nyo itong video. So yun ang mas maganda. Meron kayong insulator doon sa ating dulo ng thermostat. Yan, diyan lang muna sa labas, ipipesto lang muna natin. Lalagyan natin mamaya yan ng kaha o pinaka-plastic niya, bahay ng ating thermostat at the same time yung takip ng ating compressor. So ganito lang muna kasi yung setup para makita nyo yung pag-wiring natin, yung diagram, at para magkaroon na rin ng idea yung iba. So gumamit ako ng dalawang terminal dyan. Yan, gumawa ako ng dalawang terminal, or yung mga extra natin na wire na merong terminal, or pwede naman kayong gumawa. So ganyan lang, bali ilalagay natin yung dalawang terminal na yan dito sa ating thermostat. Ayan, ang thermostat switch natin or yung power on power off natin na switch. So ilalagay lang natin dito yung sa dalawang pin nya, at yung dalawa naman na lumabas na wire dyan, yung dalawang blue na yan. So may lumabas dyan na brown at saka blue. Ilalagay na natin yan doon sa ating pinutol kanina na line 1 at line 2. Yan, sa line 1 lang pala natin pinutol. Yan, yung pula ilalagay natin sa blue or brown. Or dito sa black, yan, pwede naman yan. Yan. Bale, i-series natin sa isang linya ng saksakan yung ating switch. Yan, parang koneksyon ng ilaw. Yan, yung compressor ang pinaka-ilaw, yung thermostat naman yung pinaka-switch. So, madali lang siya tandaan. Yan. So, iti-tape na lang natin ito. Temporary lang muna para makita niyo yung connection.
Pagka ganito is lalagyan mo natin ng tape kasi pang tutor na rin natin ito mga ka-DIY. Ayan. So about naman dito sa ating thermostat sa pinakatakip niya, pwede kayong gumamit dyan mga ka-DIY ng enclosure box. Yan, enclosure na box pala. Enclosure box, pwede kayong gumamit dyan. Fabricatean nyo na lang. Or yung pinaka-plastic niya kanina, pwede naman yon. Butasan nyo na lang, tapos doon ilagay yung pinaka-thermostat nun. So wag nyo natatanggalin yung plastic doon, yung board lang tatanggalin nyo, is pwede naman yon. Yan. Mamaya diskartehan natin yan kung paano natin ilalagay. Basta nakita nyo lang na ganito, naka-open lang siya. Para lalo nyong matandaan yung ating setup. Okay, so tapos na tayo sa wiring. Yan, lalagay natin yung takip dito mamaya. Okay. So itong wire is pwede nating lagyan dito ng lock or lagyan natin ng cable tie. Dito sa mga butas na to, pwede natin cable tie mamaya yan. Okay, so gawa na lang natin ng paparaan niya para hindi mabunot. Yan. So dito, yung butas kanina, so nilagyan ko ulit siya ng pressure. Kanina mga ka-DIY, meron pa akong na-detect dito na butas. Isa pa, yan o. Yan, isa pa na naman. Meron na namang isa. So bago ako maglagay ng refrigerant mga ka-DIY, nagpa-final leak testing muna ako. Yan, doon kanina sa gilid, doon hindi mapansin. Pero yung isa kanina is butas talaga yon, so hininang natin. At dito naman sa kabila, yan, magkabilaan yung leak nya. Bali meron pa ditong na-detect. So bago ko siya i-final na lagyan ng refrigerant, lalagyan muna natin ng hangin uli para ma-detect natin kung meron pang leak o wala. O yun, meron pang leak o. Maliit lang. Akala ko nga mga ka-DIY sa hose yung leak eh. Nandito pa pala meron. Ayan, so nilagyan ko ng buong sabon yung ating manifold gauge. Walang lumalabas na ano, wala namang lumalabas na bula or hindi naman siya nagli-leak. So ang gagawin natin is hinangin natin to. Ayan, nilagyan natin ng lata sa loob para hindi masunog yung foam nya. Lagyan natin ng lata tapos gumamit tayo ng flux para dumikit yung flux doon sa ating pinaka-metal. Kasi metal yan mga ka-DIY, yung ating condenser is metal yan. So gumagamit tayo ng flux para dumikit yung panghinang natin o yung silver rod. So ngayon is tapos ko siyang hinangin is wala na tayo makita ang leak dito. So gagawin natin mamaya i-sprayan na lang natin yan ng spray paint. Yan, nasa can. Okay na yon. So pagkatapos ng lahat-lahat mga ka-DIY, wala na siyang leak. Ang gagawin natin is dito sa ating high pressure side ng ating manifold gauge is isasarado na natin to o i-close na natin to. At dito naman sa low side natin o sa low pressure side natin is bubuksan natin. Yan, ang gagawin kasi natin dito mga ka-DIY is magbabacuum na tayo. So hindi ko na pinakita yung procedure kanina mga ka-DIY kung paano mag-leak test kasi napakarami na tayong video ganon. So ito na lang. Bale isi-set up na natin dito sa ating manifold gauge na magbabacuum tayo. Yan. So part na tayo ng pag-vacuum ng ating refrigerator kasi natapos nating hinangin yung magkabilaan. Bali 100% na yan mga ka-DIY na wala na talaga yung leak or wala na tayong leak na makikita dyan. So dito tayo mga ka-DIY sa ating pahigop na kasi yung binumba ko kanina yun yung pinaka high pressure. Ito naman yung kanyang pahigop. Yan. So dito mga ka-DIY is unti-unti nang bumababa yung ating gauge. Ibig sabihin nagpapahigop na tayo or nagbabacuum na tayo. Sa oras naman mga ka-DIY is alas 12. So mga alas 12:30 o 12:30, pwede na natin itong balikan at kargahan ng refrigerant or preon. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, saktong alas 12. So babalikan natin yan mamaya mga ka-DIY. 30 minutes lang ng vacuum natin at pwede na tayong magkarga ng preon. So after nating makalipas mga ka-DIY ng 30 minutes is final na pwede na tayong maglagay ng refrigerant. So wala na yung hangin sa loob at nasipsip na ng ating DIY compressor or DIY vacuum natin. So negative 30, 100%. Sa 30 minutes natin is nag-vacuum tayo ng negative 30 o nag-vacuum tayo ng 30 minutes. So i-close na natin itong low pressure side natin ng ating manifold gauge. At the same time, ilalagay na natin tong ating hose sa ating tangke. Yan, direkta nating ilagay yan sa ating tangke ng ating 134A. So yung design ng ating compressor mga ka-DIY is 134A. So siyempre yung gagamitin nating refrigerant is 134A. So dati kasi is R600 at inverter, ngayon naman is 134A yung gagamitin natin dahil yung design ng ating compressor na nilagay, yung ni-replace natin is 134A.
So kapag ang compressor is 134A, 134A din yung gagamitin natin na refrigerant. So pag design is R600, R600 din. So flushing lang muna tayo dito. Palabas tayo ng kunting hangin. At mag-load na tayo ng refrigerant. Okay? So sa pag-load naman ng mga refrigerant mga ka-DIY, kahit mga 30 PSI lang sa ating 134A na ginamit na refrigerant. So hanggang 30 PSI lang okay na. Sapat na yun mga ka-DIY para makapag-start ng smooth yung ating compressor. So load tayo ng Freon, unti-unti lang. Yan, open, close lang. At yung ating standby na Freon is nasa 30. So hindi pa yan nag-start yung ating compressor. Bali yan pa lang yung pinaka-stack ng ating compressor bago natin isaksak. Or ang tinatawag na pinaka-initial charge bago isaksak or bago i-power on yung ating compressor or bago i-on yung ating pressure. Kailangan meron muna siyang initial charge. At the same time mga ka-DIY, lalagyan din natin ng clamp meter para masukat natin yung kanyang amperahe. Yan, kung tumataas yung amperahe, ibig sabihin nag-overload tayo, at kung bumababa naman, ibig sabihin ay malamang may problema tayo sa ating system. So naka-power off muna yung ating thermostat. So ito yung pinaka-place namin mga ka-DIY dito sa Beats. So ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, is i-power on na natin yung unit natin. Tapos natin lahat is i-power on na natin. Tapos bago natin i-on mga ka-DIY is hindi pa yun mag-on yung ating compressor kasi nga naka-off pa yung ating thermostat. So naka-zero pa lang tayo dito mga ka-DIY, i-on natin yung ating thermostat. Pag on ang thermostat, aandar yung compressor, magbibigay siya ng amperahe, 1.1 ampere. At bababa yung ating pointer ng ating manifold gauge. So bumababa, ibig sabihin nagsisip-sip na ng refrigerant yung ating compressor. So ang gagawin natin dito is, sa unang karga ko is pinapasingaw ko muna dito sa pinakapito ng ating filter dryer. Yan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, nagpasingaw ako ng 2 singaw. Tapos nag-charge uli ako. Pagka-charge ko mga ka-DIY, so charge uli. Sa pangalawang charge natin mga ka-DIY, pangalawang pag-apply is nagpasingaw uli ako ng 2 pasingaw rin. Yun ang pinakalas mga ka-DIY. So para matanggal yung moisture or lumabas yung moisture. Pag ikot ng Freon, so lalabas yung moisture niyan kung meron man. So hanggang 10 PSI lang yung karga natin dyan. So unti-unti lang yung pagkarga natin para hindi naman mabulunan yung ating compressor. So unti-unti lang yung pagkarga natin. Bali yung video natin is naka fast forward. So ayan, kung napapansin nyo is 0.7 amps na. 0.7 amps na pa lang yung ating amperahe, pero yung ating karga is hindi pa umabot ng 10 PSI. So goods na mga ka-DIY, uminit na yung kanyang filter. Ibig sabihin maganda yung pag-flow ng ating refrigerant. Once kasi na uminit yung ating filter dryer, ibig sabihin yung pag-flow ng ating refrigerant is maayos. So unti-unti lang yung pagkarga natin. At umiinit na rin yung ating condenser side. So kapag umiinit yan is maganda yung flow ng refrigerant. So hanggang 10 lang yung karga natin dito mga ka-DIY. Yan, hanggang 10 lang. So wag na natin palampasin kapag ganitong unit. So ayan mga ka-DIY, bali pagtapos natin ng 10 PSI, pinabayaan na natin, bumalik tayo dito. Bali 2 oras natin pinabayaan natin ito, 2 oras at kalahati natin pinabayaan na sinagad natin sa 10. Pagka sagad natin sa 10 PSI, pinabayaan na natin yung unit at bumalik tayo. So ito na mga ka-DIY, na may nagpapawis na. Ibig sabihin, pag nagpapawis na yung ating low side is kumpleto na yung lamig sa loob. Yan, nagyayelo na lahat sa loob. Kapag ganito, yan, nagpapawis na yung pinaka low side natin sa compressor. Pag ganito mga ka-DIY, pwede pa tayong magbawas ng Freon dyan. Bawasan natin ng konti, mga 3 pasingaw lang na mabilis. O 2 pasingaw. So negative 15 sa ating temperature sa loob ng ating refrigerator is nakakuha tayo ng negative 15. So pagtatagal pa yan mga ka-DIY is tataas pa yung temperature niyan kasi nga bago pa lang naman natin ito na kargahan. So tataas pa yan habang lumalamig yung ating temperature. Habang lumalamig yung buong ref natin sa loob is tataas pa yung temperature natin. Aabot pa yan ng mga 20, negative 20. Ayan, negative 15 is sobrang lamig na yan. Nagigilo na yan mga ka-DIY. Yan, bali, yan, nakapa ko dito is magaspang na. Ibig sabihin, loaded na ito ng yelo. Yan, loaded na. May tubig ako nilagay dito. Bali, 20 minutes pa lang yung tubig natin is ganito nang nangyari. Yan, so hindi pa siya ganong nabilog kasi nga
huli ko na naisip na lagyan ko ng yelo para makita nyo rin. So at least napabilog niya sa loob ng 20 minutes lang. Yan, so sobrang kapal na ito mga ka-DIY ng usok kapag binuksan. Dito kasi kami sa labas kaya hindi makita na gano'n ng camera yung usok nito na nilalabas dito sa loob ng ating freezer. So tatanggalin na natin yung ating tester. So ginamit natin yun para sa temperature, para masukat din natin yung temperature ng loob ng ating freezer na ginagawa. So ganun lang mga ka-DIY mag-convert ng digital to non-inverter. Yan. Inverter to non-inverter. Pwede nyo gawin yan mga ka-DIY or pwede nyo sundan yan. Yung ibang proseso naman sa paggawa nito, kagaya ng pagkarga ng refrigerant or preon, kagaya ng mga proseso ng pag-inang, may mga upload din tayo sa iba-ibang nauna natin na upload. So pwede nyo i-visit yun or panoorin para makakuha kayo ng information kung paano magkarga ng mga refrigerant. So sa sunod mga ka-DIY is tuturuan ko kayo kung paano magkarga sa lahat ng refrigerator. Ituturo ko sa inyo sa next. Hanggang dito na lamang. Bye bye.